Magandang umaga mga kapatid. Good morning! Gandang lalaki ko pala sa laptop. Salamat kay Lord. At napatunayan ko na kahit na magandang lalaki rin pala ako. Ay mga kapatid, ngayong umaga ay talagang blessed na blessed tayo dahil sa napag-aral natin sa Bible study ay yung mga gawa, mga mabubuti nating gawa sa ating kapwa. At pag nakagawa na tayo ng mabuti sa ating kapwa, ay ganun na rin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. At tayo ay may pananalig na may kalakip na gawa. Yes. At mga kapatid, marami kasi ang mananampalataya na nagsasabi na tama na lang yung mananampalataya sila at sila na ay ligtas na. At marami rin nagpapahayag ng salita ng Diyos na tama lang na mananampalataya na kahit walang gawa ay maliligtas na sila. Magkakamit na sila ng walang buhay na walang hanggan. Ngayong umaga mga kapatid, alamin natin sa banal na kasulatan kung tama ba na manalig na lang na kahit na walang kalakip ng mga gawa. Tayo at ating mga kapatid, sa sambahan ng Diyos ay noong una pa man ay naituro na sa atin na ang pananampalataya ay dapat may kalakip na gawa mga kapatid. Ang nga lang, kailangan mapag-aralan din natin ngayon para pag tayo ay nagpahayag sa labas ng salita ng ating Panginoon, malinaw na tayo ay ipinamumuhay natin ang aral sa banal na kasulatan. Amen. Buksan natin ang ating aklat sa Roma chapter 5 verse 1 para malaman natin kung ano ang mga pinapahayag ng mga mananampalataya na tama lang na mananampalataya na sila. Dahil mga kapatid, kung tayo man ay mananampalataya lang, hindi tayo makakatiyak na tayo ay maliligtas na pagdating ng takdang panahon mga kapatid. Dahil ang pananampalataya na may gawa mga kapatid, ito po ang nagpapatunay lamang na ang kaligtasan sa mga huling araw ay ating makakamtan. Amen. Sa Roma chapter 1 verse 5, ganito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Ito po ang pinagbabatayan ng mga talata sa Biblia ng mga nagpapahayag na sapat na ang isang mananampalataya ay mananampalataya lamang o ang isang nagpapahayag ng salita ng Diyos na sapat na yung mananampalataya ka para makamtan mo ang kabutihan, ang kalooban ng Diyos para sa kaligtasan mga kapatid. Ito ang pinapahayag nila na kahit na walang kalakip na gawa, tama na mga kapatid na mananampalataya lang at makakamtan na ang pagpapala, ang karyan ng ating Panginoon Diyos. At tunghayan naman natin sa Efeso mga kapatid. Sa Efeso chapter 2 verse 4. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakilang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas na kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan.
Amen po ba mga kapatid? Amen. Itong mga talatang ito mga kapatid, ito lang po kasi ang pinagbatayan ng ibang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Na tama na lang na nung sumampalataya sila at nakipag-isa na kay Kristo. Pero kulang pa ito mga kapatid. Kulang pa para maganap natin ang kalooban ng ating Panginoon. Balikan natin mga kapatid ang Roma chapter 3 at chapter 5 verse 3 kung ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob na sa atin. Natuwid mga kapatid, itong mga talatang ito ay nagpapatunay lang na kailangan natin ang gawa. Yung pagbabata, ano ba yung pagbabata mga kapatid? Pagtitiis, pagsakripisyo. Yan mga kapatid, nagpapatunay lang na ang mga nagpapahayag na tama na lang yung pananampalataya ay baliligtas na. Ito mga kapatid, ano ba yung pagtitiis? Ang pagbabata, pagtitiis, pagtitiyaga mga kapatid, pagpapasensya. Andun na po na nagpapahiwatig lang o nagpapatunay lang na ang pagbabata na ito ay gawa na mga kapatid. Tayo ay gumagawa para makamtan natin ang kalooban o kaharian ng ating Panginoong Diyos. At sa Efeso chapter 2 verse 10, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. Maliwanag dito mga kapatid, na ang pananampalataya ay dapat nga may kalakip nagawa, yung paggawa po ng mabuti. Hindi naman po basta gawa lang. Dahil minsan, gumawa ako ng ganito, gumawa ako ng ganon. Yung mabubuting gawa mga kapatid. Yung gawa, mabuting gawa na nanggagaling sa Espiritu Santo. Kasi po, meron ding gawa na minsan nanggagaling sa kadiliman. Malalaman natin mamaya sa ibang talata mga kapatid kung ano nga yung mga mabubuting gawa na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ano ang sabi ni Santiago mga kapatid? Ang pahayag ni Santiago na nagpapatunay mga kapatid na binabanggit ni Apostol Santiago na dapat may kalakip na gawa ang ating pananampalataya. Sa Santiago chapter 2 verse 14. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May ililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisot at walang makain. Kung sasabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Itong mga talatang ito mga kapatid ay inahalimbawa ng isang tao o ang isang kapatid na nangangailangan sa atin ng tulong. Tama lang ba na payuhan natin, magbihis ka, kumain ka, magpakabusog ka? Kaya nga po lumapit sa atin o isa man sa atin, ang taong iyon ay umaasa siya na matutulungan siya ng kanyang kapatid. Pwede ba sa salita lamang mga kapatid ang pagtulong natin? Alam naman sa halimbawang ito na nangangailangan siya, wala siyang maisuot, wala siyang makain, tapos tama lang ba na sabihan mo magbihis ka, magpakabusog ka, kumain ka, kung wala naman siyang kakayanan na gawin yun? Kung sino man ang mananampalataya na kahit dadalawa lang ang damit niya, ipagparaya yung isa sa taong yon, nakaganap na ng kalooban ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba mga kapatid? Yun po
ang hinahanap ng mga talatang ito kung paano ka manampalataya ng may gawa. At sa verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking magawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ito mga katagang, ito mga kapatid, ay nagpapatunay lang na mas maganda mga kapatid na gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa at naipakita mo na ang iyong pananampalataya. Kaysa naman sinasabi mong sumasampalataya ka, pero wala ka na naipapikitang gawa mga kapatid. Kasi ang sabi ng Panginoon nung nangangaral sa ilang, paano po kami makakasunod sa iyong banal na kalooban? Ang sabi po ni Kristo, pagsisihan niyo, talikdan niyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo. Amen. Yun po ang sagot ni Jesus sa kanyang mga inaralan nung panahon ngayon. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Tama lang po yan ang pagsisihan. Talikdan. Ano ho ba yung talikdan? Yung pagkakasala na gawa mo mga kapatid at nalaman mo, huwag mo na pong babalikan. Pagsikapan na natin na huwag na natin balikan kung saan man tayo nagkasala. Yan lang po nagpapatunay na nung una pa man ay ang pananampalataya na ay dapat may kalakip na gawa. Amen. Pinagsisihan mo ang kasalanan mo. Di po ba gawa yun? Talikdan mo ang iyong kasalanan. Di po ba gawa yun? Yun po ang nararapat para ang kalooban ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay sumaatin lahat mga kapatid. Amen po ba? Amen. Sa verse 21, si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Diyan makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi sa kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos, ang kaibigan kong si Abraham. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen. Ito lang po, na ang si Amang Abraham, sinunong Abraham, ay sobra-sobra mga kapatid, ang ipinakita niyang gawa nung kanyang panahunan. Bakit kanyo? Pinangakuan ng Diyos si Abraham na sa kanyang matanda ng edad, imposible na magkaanak mga kapatid. Pero nangako ang Diyos, nabibigyan siya ng anak na pagmumulan ng saling lahi. Natupad yun mga kapatid. Nagkaroon si Abraham ng isang anak na si Isaac. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Ialay mo ang iyong anak. Sinubukan mga kapatid ng Diyos kung gaano katapat ang pananalig at pananampalataya ni Abraham. Pero tumalima si Abraham mga kapatid, hindi niya ipinagkait. Hindi siya nagtanong sa Diyos. Bakit po, Panginoon Diyos? Nangako ka sa akin, ibibigyan mo ako ng anak, tapos ipaalin mo lang sa akin, paihandog mo lang. Hindi po nagtanong si Abraham mga kapatid. Doon po nasukat ang lalim ng pananampalataya ni Abraham mga kapatid. Tumalima siya, pero andun na sa tuktok ng bundok, pinigilan po ng Diyos si Abraham, si Isaac, si Abraham mga kapatid. Pinigilan ng Diyos si Abraham. Abraham, wag mo nang ituloy ang paghahandog mo sa akin ng iyong bugtong na anak. Dahil nakita ko na kung gaano ka katapat sa akin. Yun po,
Ang isa sa mga patunay na ang pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon ay kailangan lakipan ng gawa, mga kapatid. Gayon din si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay. Malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ibinilang na matuwid. Ito po mga kapatid, ay mga talata rin ng Biblia na si Rahab ay isang makasalanang babae. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay nakatulong siya, nakagawa siya ng mabuti. Dahil ang Israel, mga kapatid, ang bayang Israel ay bayan ng Diyos. Kaya nga, nung mga ilangan yung mga espiya ng Israel, yung mga nagkapamuno, mga kasundaluhan, ay nanganib ang kanilang buhay. Kaya na si Rahab, mga kapatid, ay may ituturing na masamang babae. Hindi niya ipinagkait ang kanyang tulong. At tinulungan niya ang mga Israelita na nangangailangan ng kanyang tulong, mga kapatid. Sa pagkakataong yun, na ang isang babaeng masama, walang pananalig sa Diyos, ay nakagawa ng mabuti sa kanyang kapwa, mga kapatid. Amen. Parang kanina, yung demonyo, mga kapatid, nanginginig pa. Sinasabi, tayo pa kaya, mga kapatid? Tayo pa kaya na nakikilala na? Tayo pa kaya hindi makakagawa ng mabuti sa ating kapwa? Amen. Yung masama nga yung hold-upper. Sinasabi rin sa banal na kasulatan, mga kapatid, may mabuti rin puso yan. Bakit nga lang, mga kapatid, hindi pa siya tinawag kagaya natin? Sabi nga, yung masamang tao, humingi ng isda, bibigyan kaya ng ahas. Nung magulang, kahit masama siya, bibigyan kaya ng isda, ng ahas, yung anak, kung humingi ng isda. Tayo pa kaya na naglilingkod na, mga kapatid? Amen. 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 Kaya nga, sana sa umagang ito, ang ating pananalig at pananampalataya ay laging lakipan natin ng gawa, mga kapatid. Amen. At ang mabubuting gawa na yan, ang dapat may pamuhay natin, maglingkod sa kapwa. Ang mabubuting gawa naman, mga kapatid, hindi lang yung pagtulong sa kapwa. Yes. Bakit tayo nandito ngayon? Tumutupad tayo sa kalooban ng Diyos. Ito ay gawain na, gawa, pananampalataya may gawa, mga kapatid. Yung pagtayo ko dito, ginagawa ko dahil sa pananampalataya ko sa ating Panginoon. Amen. Dahil ang gawa, mga kapatid, ay katulad, sino po ba may savings account sa bangko rito? Meron. Yung pananampalatayang gawa, mga kapatid, para tayong nag-open account Yes. sa bangko na Iipon. kahit savings account. Oo. Pero yung savings account na yun, may kondisyon. Walang withdrawal. Yung time deposit, Time deposit. lifetime time deposit, mga kapatid. No withdrawal. Savings ka na ng savings. Pero may interest. Yes. Yung interest pwede natin kunin. Reward ni Lord. Pwede tayong, interest, pwede natin kunin yung interest. Paano natin makukuha yung interest, mga kapatid? Reward ni Lord. Amen. Manalangin tayo. Padalangin natin kay Lord kung ano yung pangangailangan lang natin. Yes. Huwag yung gusto natin. Kung ano yung pangangailangan natin. At alam naman niya, may savings tong anak ko to. Yes. Kailangan bigyan ko ng interest ito. Amen. Ba? Ganun lang po yun. Paano ka? Mananalangin ka, humiling ka ng humiling. Paano ka bibigyan? Wala ka namang time deposit. Amen. Mga kapatid, subukan natin. Yes. Amen. Ba? Subukan natin. Yung interest na yun, mga kapatid, yun na yung bunga. Yes. Yun na yung bunga ng paggawa natin ng mabuti. At pag humiling tayo sa Kanya, nakangiti pa si Lord.
O sige, sobra-sobra na interest nung time deposit mo. At kailangan mo naman yan, hindi naman gusto, kailangan mo yan. Padadaluhin ko sa turungawan. Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Yes. Ganun po yun. Ganun lang. Yes. Ang buhay natin sa mundong ibabaw mga kapatid, meron nga minsan, may nagtanong sa akin kapatid, di ko ba marami naman siyang angkan? Marami naman siyang kamag-anak. Dahil yung taong yun kasi na tinutukoy, nangangailangan ng tulong. Nangangailangan ng tulong. Bakit hindi daw matulungan? Dami naman yung kamag-anak. Hindi ko kaya sagutin mga kapatid nang diretsuhan yung tanong ng taong yun. Sabi ko sa kanya, kasi ganito yung kapatid. Itulad natin sa isang magsasaka. Di ba ang magsasaka, kailangan magtanim yung trabaho ng magsasaka. Para pagdating ng anihan, may anihin siya. Yung magsasaka yun, tamad. Natulingan magsasaka, hindi naman nagtanim, paano siya aani? Yung kausap ko mga kapatid, sabi niya, kapatid, alam ko na ang ibig mong sabihin, naliwanagan na ako, nasagot na yung katanungan ko. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ang ibig lang pong sabihin nun, kung may ginawa kang mabuti sa iyong kapwa, hindi ka na mag-aantay ng kapalit. Yes. Dahil minsan, di ba ang mahirap, tinulungan natin. Huwag tayong magantay na bayaran tayo nun. Oo. Huwag natin antayin na bayaran kasi alam naman natin na mahirap, wala siyang ibabayad. Ay ano natin na Diyos ang gumawa ng paraan. Yes. Hihipo ng ibang tao yan mga kapatid. Magpapadala ng ibang tao para yun ang gamitin naman para tayo ay suklian ng kabutihang loob mga kapatid. Amen po ba? Amen. At ito pa isa mga kapatid. Kung nagawa natin ang ating kapwa o ating kapatid ng kabutihan, tama na lang. Nandun na. Yung account, andun na, kalimutan na natin. Kasi minsan mga kapatid, nangyayari sa ating sa pamumuhay araw-araw, na minsan, natulungan mo yung kapwa mo, yung kapatid mo. Pag nagkagalit kayo, inuungkat-ungkat na. Sana mga kapatid, huwag tayong makitaan ng ganong sitwasyon. Dahil tayo, nasa panahon, Kristiyano tayo mga kapatid. Hayaan na lang natin siya. Ipagdasal na lang natin na sana maayos yung gusot na namamagitan sa inyong dalawa. Huwag na natin panggitin, huwag na natin sumbatan kung ano man ang naitulong natin. Masakit minsan mga kapatid, pero totoo po. Totoo po. Huwag na natin, hayaan na lang natin. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon, yun ang kanaayon sa kanyang kalooban, na tumulong ka nang bukal sa iyong kalooban, na walang pumipilit sa iyo. At huwag kang mag-aantay ng kapalit. Yes. Yung pa kayo isusumbat, siyempre, yun naman natulungan. Minsan magdaramdam din. Tinulungan nga ako, nung magkagalit ka na, sinumbat sa akin, sana po, huwag mangyari po sa atin yung ganun. Kaya nga mga kapatid, sumagang ito, sana yung mga salita ng Diyos na ating narinig ay maimulat sa ating kaisipan at may pamuhay natin sa araw-araw. Maraming salamat. Amen.